Teka muna. Huwag ka munang mag-scroll. Kahit 5 segundo lang. Kung ikaw ay isang taong palaging umiintindi, palaging nagpapasensya, palaging okay lang kahit masakit, ang video na ito ay hindi aksidente na napunta sa'yo. May mga bagay na hindi mo sinasabi kahit kanino. Mga gabing tahimik pero magulo ang isip. Mga sandaling iniisip mo kung bakit ikaw ang laging nagbibigay pero ikaw rin ang laging nauubos. At ang mas masakit, hindi ka naman masamang tao. Hindi ka nananakit. Hindi ka nanlalamang. Pero bakit parang ikaw pa rin ang talo? Kung nararamdaman mong habang mas nagiging mabuti ka, mas parang nawawala ang respeto sa'yo. Manatili ka dahil baka ang akala mong kabutihan ay unti-unti nang nagiging kahinaan. Ngayon, hayaan mong itanong ko ito sa'yo at huwag mong sagutin agad. Kailan ka huling tumahimik? Hindi dahil wala ka nang sasabihin, kundi dahil pagod ka nang ipaglaban ang sarili mo sa mga taong ayaw ka talagang intindihin. Hindi yung katahimikan na kalmado, kundi yung katahimikang may bigat, yung tipong gusto mong magsalita pero alam mong wala ring makikinig. Kung may kumurot sa dibdib mo ngayon, kung parang ikaw ang tinutukoy ng bawat salita, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang kapag mas nag-effort ka, mas magpapakumbaba ka, mas magiging mabait ka, pipiliin ka rin balang araw na kapag inintindi mo sila ng sapat, maiintindihan ka rin nila. Na kapag naghintay ka ng matagal, darating din ang oras mo. Pero heto ang tanong na bihirang itanong ng tao. Bakit parang habang mas ginagawa mo ang lahat, mas lalo kang nawawala? Habang mas sinusubukan mong ayusin, mas lalo kang nasisira. Habang mas pinipilit mong panatilihin ang koneksyon, mas ikaw ang nabibitawan. At dito nagsisimulang maging delikado ang katahimikan. Hindi dahil wala ka ng boses, kundi dahil baka mali na ang tinuruan sa'yo kung paano ka dapat mahalin. Number 1, ang maling tinuro sa atin. Lumaki tayong iniisip na ang pagmamahal ay sinusuklian ng sakripisyo. Na kapag mas marami kang tiniis, mas totoo ang pagmamahal mo. Na kapag mas mahaba ang pasensya mo, mas mabuti kang tao. Tinuruan tayong maniwala na ang respeto ay iniipon sa bawat pag-unawa, sa bawat pagpalampas, sa bawat pagkakataong pinili mong manahimik kahit may karapatan kang magsalita. At higit sa lahat, tinuruan tayong maniwala na ang koneksyon ay pinapalalim sa paghabol. Na kapag ikaw ang laging nauuna mag-message, laging bumabawi, laging nagsasabi ng okay lang, mas magiging matibay ang relasyon. Pero walang nagsabi sa atin ng kabilang bahagi ng katotohanan na may mga taong mas nirerespeto ka kapag hindi mo sila hinahabol. Na may mga taong mas nag-iingat sa'yo kapag hindi ka palaging available. Na may mga taong nawawalan ng gana kapag alam nilang kahit anong gawin nila, nandyan ka pa rin. At ito ang masakit. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil mali ang itinuro sa iyo tungkol sa halaga mo. Habang mas nagsasalita ka, mas nagiging ordinaryo ang boses mo. Habang mas nagpapaliwanag ka, mas parang kailangan mo pang patunayan ang sarili mo. Habang mas nagpapakumbaba ka, mas nasasanay silang tapakan ang hangganan mo. At habang mas hinahabol mo sila, mas lalo nilang nararamdaman na hindi ka aalis kahit baliwalain ka. Ito ang hindi tinuturo sa paaralan, hindi rin madalas sinasabi ng mga magulang ang sobrang kabaitan. Kapag walang hangganan, ay hindi nagbubunga ng respeto, kundi ng pang-aabuso. Dito pumapasok ang isang tahimik pero brutal na aral ng Stoicism. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, hindi lahat ng paliwanag ay kailangang ibigay, at hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Sabi ng mga Stoic, ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kaya niyang tiisin, kundi sa dami ng kaya niyang bitawan. At minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang hindi paggalaw. Hindi dahil wala ka ng pakialam. Number 2, sino talaga ang may kontrol? May sinabi si Plato na madalas nating binabasa pero bihirang talagang iniintindi. The measure of a man is what he does with power. Pero ito ang tanong na mas mahalaga. Ano ba talaga ang power? Kadalasan iniisip natin na ang may kontrol ay yung mas mahal, mas pinipili, mas sinusundan. Pero ayon sa Stoics, baligtad ang mundo kaysa sa iniisip natin. Ang tunay na power ay hindi ang kakayahang kontrolin ang kilos ng iba, kundi ang kakayahang pigilan ang sarili. Kapag hinihila ka na ng emosyon pababa, tingnan mo ang sarili mo. Kapag hindi ka pinansin, bigla mong iniisip na may kulang sa'yo. Kapag hindi ka binalikan,
iniisip mong kailangan mo pang magbigay, magpaliwanag, magpakumbaba. Kapag tahimik sila, nag-iingay ka at hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Pero dito nagsisimula ang problema. Kapag ang kapayapaan mo ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao, hindi ka talaga malaya, para ka lang laruan na pinipindot ng kahit sinong marunong umapekto sa emosyon mo. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Kapag hindi ka nila kinakausap, sino ang nagdurusa? Kapag hindi sila nag-reply, sino ang hindi mapakali? Kapag malamig sila, sino ang nag-a-adjust? Ikaw. At ibig sabihin nun, hawak pa rin nila ang manibela. Sinasabi ng Stoics, kung kaya kang galitin, pasayahin o guluhin ng ibang tao nang hindi mo namamalayan, may kapangyarihan pa rin sila sa'yo. At kadalasan ang ugat nito ay hindi pagmamahal, kundi takot. Takot na maiwan, takot na hindi piliin, takot na mapalitan, takot na maramdaman mong hindi ka sapat. At kapag takot ka, nagiging handa kang isuko ang mga bagay na dati ay mahalaga sa'yo. Hangganan, prinsipyo, sariling halaga. Hindi mo namamalayan, unti-unti mong binabago ang sarili mo para magkasya sa buhay ng ibang tao. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang taong handang mawala ang sarili para hindi iwan ay matagal nang iniwan ang sarili niya. At doon nagsisimula ang tunay na pagkatalo. Ang Stoic ay hindi taong walang emosyon. Siya ay taong may kakayahang pumili kung alin ang bibigyan niya ng kapangyarihan. At kapag natutunan mong hindi agad tumugon, hindi agad maghabol, hindi agad matakot, dun mo unti-unting binabawi ang kontrol na matagal mo nang isinuko. Hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Number 3, ang sikreto ng katahimikan. Isipin mo ang dalawang tao sa isang silid. Ang una, desperado, palaging may paliwanag kahit walang nagtatanong. Palaging bumabawi kahit hindi naman inaakusahan. Palaging nagpapatawa, nagpapakababa, handa laging i-adjust ang sarili para lang manatili ang atensyon ng iba. Ramdam mo ang kaba niya, ramdam mo ang takot niya na mawala. At kahit hindi niya sinasabi, alam mong may hinihingi siya. Ang ikalawa, tahimik lang, hindi nagyayabang, hindi rin nagpapaliwanag ng sarili. Hindi siya malamig, hindi rin bastos, tahimik lang, parang buo. At ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Sino ang mas naiisip mo pagkatapos mong umalis sa silid? Hindi dahil masama ka, hindi dahil mapanghusga ka, kundi dahil ganito gumagana ang isip ng tao. Ang katahimikan ay nagiiwan ng espasyo. At ang espasyong yon ayaw ng utak na walang laman, kaya pinupuno ito ng imahinasyon. Hinala, tanong, pag-aalinlangan. Bakit hindi siya nagsasalita? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Bakit parang hindi niya ako kailangan? At dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto sa psychology, projection. Kapag wala kang ibinibigay na reaksyon, ang kausap mo ang gumagawa ng sariling kwento, base sa sarili niyang takot, insecurities at karanasan. Kung insecure siya, iisipin niyang may tinatago ka. Kung sanay siyang hinahabol, iisipin niyang may mali kapag hindi mo ginawa. Kung kontrolado siya sa relasyon, malilito siya kapag hindi ka na gumagalaw ayon sa inaasahan niya. At kadalasan, ang kwentong ginagawa nila sa isip nila ay mas masakit kaysa sa totoong nangyayari. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng mensahe. Ito ay salamin. Ibinabalik nito sa tao ang sarili niyang emosyon. Kapag galit sila, lalabas ang galit. Kapag takot sila, lalabas ang takot. Kapag walang pakialam, lalabas ang kawalan ng pakialam. At dito mo nakikita ang totoo. Hindi mo kailangang pilitin ang sino man na ipakita ang ugali nila. Hindi mo kailangang mag-imbestiga. Hindi mo kailangang magtanong. Tumahimik ka lang at hayaan mong sila mismo ang magkwento ng kung sino sila. At minsan, ang katahimikang yon ang pinakamalinaw na sagot na matagal mo nang hinihintay. Number 4, kapag bigla kang tumahimik, si Friedrich Nietzsche ay minsang nagsabi, "He who cannot command himself should obey." Isang simpleng linya, pero napakabigat kapag inintindi mo. Dahil ang totoo, marami sa atin ang akala'y malaya, pero sa loob-loob natin, sunod-sunuran pa rin tayo sa validation ng iba. Sunod-sunuran sa reply, sunod-sunuran sa atensyon, sunod-sunuran sa kung paano tayo tratuhin. Kaya kapag bigla kang tumahimik, kapag hindi ka na naghabol, kapag hindi ka na nag-react tulad ng dati, may kakaibang nangyayari. Hindi sila agad nagagalit.
Hindi rin sila agad nasasaktan. Hindi rin sila biglang nagsosorry. Una, nalilito sila. At ang kalituhan ay mas nakakaistorbo kaysa sa galit. Dahil sanay silang ikaw ang gumagalaw. Ikaw ang unang nagme-message. Ikaw ang nagpapaliwanag kahit hindi kasalanan. Ikaw ang nag-a-adjust kahit ikaw ang nasasaktan. Ikaw ang bumubuhat ng koneksyon habang sila ay komportable lang na sumasabay. At ngayon, wala na. Wala nang paalala. Wala nang paliwanag. Wala nang emosyonal na reaksyon na inaasahan nila. At dito nagsisimula ang tahimik na panic. Bakit hindi siya nagre-react? May nagawa ba akong mali? May iba na ba? Hindi dahil bigla kanilang minahal, kundi dahil bigla nilang naramdaman ang kawalan ng kontrol. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Maraming relasyon ang gumagana. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa predictable ka. Alam nila kung kailan ka magagalit. Alam nila kung kailan ka bubawi. Alam nila na sa huli, ikaw pa rin ang susuko. Kaya kapag binago mo ang pattern, kahit wala kang sinasabing salita, malakas ang mensahe. Hindi mo na sila pinaparusahan, hindi mo lang sila ine-entertain, at ito ang delikadong parte. Kapag tumahimik ka, mapipilitan silang harapin ang sarili nila. Wala nang drama na pwede nilang i-blame sa'yo. Wala nang emosyon na pwede nilang kontrolin. Wala nang ikaw na sasalo ng bigat, at maraming tao ay takot sa katahimikan. Dahil doon nila naririnig ang mga tanong na matagal nilang iniiwasan. Kaya huwag kang magulat kung bigla silang magbago ng tono, kung bigla silang magparamdam, kung bigla silang maging concerned. Hindi lahat ng bumabalik ay may dalang pag-unawa. Minsan bumabalik sila dahil nawalan sila ng hawak, at dito mo masusubok ang sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang katahimikan mismo, kundi ang pananatili rito kahit may bumabalik na ingay. Dahil sa sandaling iyon, hindi mo lang sila tinuturuan kung paano ka tratuhin, tinuturuan mo rin ang sarili mo kung gaano ka nakalakas. Number 5, hindi ito para sa kanila. May konsepto si Dietrich Bonhoeffer tungkol sa inner discipline. Isang uri ng lakas na hindi maingay, hindi palabas, at hindi kailangang ipagtanggol sa bawat sandali. Sabi niya, ang taong kayang manahimik, kahit may karapatang magsalita, ay mas malaya kaysa sa taong kailangang ipaliwanag ang sarili sa bawat maling akala. Bakit? Dahil ang taong laging nagpapaliwanag ay palaging nakatali sa opinyon ng iba, at ang taong palaging nagtatanggol sa sarili ay palaging nasa posisyon ng kahinaan kahit hindi niya kasalanan. Ito ang malaking maling akala tungkol sa katahimikan. Akala ng iba, tumatahimik ka para parusahan sila, para manipulahin sila, para magpahabol. Pero ang totoo, ang katahimikan ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Para sa nervous system mo na pagod na, sa palaging pag-a-adjust. Para sa isip mo na sawa na sa kakaisip kung ano ang mali sa iyo. Para sa dignidad mo na matagal mo nang isinasantabi para lang manatili ang koneksyon. Kapag tumahimik ka, may kakaibang linaw na dumarating. Hindi mo na kailangang hulaan kung sino ang tunay na may malasakit dahil hindi mo na sila sinusubukan. Ang mga taong totoo, lalapit kahit wala kang ginagawa, hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil may pakialam sila. At ang mga taong nandyan lang kapag ikaw ang nagbibigay, kapag ikaw ang umuunawa, kapag ikaw ang bumubuhat, unti-unti silang nawawala. Kapag tumigil ka, masakit yun. Oo, dahil doon mo makikita kung gaano karami ang minahal mo, na minahal ka lang dahil sa kaya mong ibigay. Pero sa sakit na yon, may kapalit na kalayaan. Hindi mo na kailangang mag-perform para tanggapin. Hindi mo na kailangang magtiis para mahalin. Hindi mo na kailangang magpaliwanag para respetuhin. At dito mo mararamdaman ang isang tahimik na katotohanan. Mas mabuti ng kaunti ang tao sa paligid mo kaysa marami pero inuubos ka. Ang katahimikan ay parang salamin. Hindi nito binabago ang ugali ng tao. Ipinapakita lang nito kung ano talaga ang nandoon. At kapag handa ka nang makita yon, doon ka magsisimulang pumili. Hindi mula sa takot na mawala sila, kundi mula sa lakas na piliin ang sarili mo. Hindi ka tumatahimik dahil mahina ka. Tumatahimik ka dahil sa wakas, may lakas ka ng hindi ipaglaban ang bawat maling kwento tungkol sa iyo. At sa mundong sanay sa ingay, iyan ang isa sa pinakamapanganib at pinakamalayang desisyon na pwede mong gawin. Number 6, bakit sila babalik? Napansin ni Niccolò Machiavelli
ang isang hindi komportabling katotohanan tungkol sa tao. Mas nirerespeto natin ang distansya kaysa sa sobrang availability. Hindi dahil masama ang distansya, hindi dahil malamig ito, kundi dahil ang isip ng tao ay ganoon gumana ang madaling makuha, madaling ipagsawalang bahala. Kapag palagi kang nandiyan, palagi kang sumasalo, palagi kang handang umintindi, unti-unting nagiging normal ang presensya mo. At kapag normal na ang isang bagay, hindi na ito pinapansin. Hindi ka nila sinasadyang maliitin. Hindi ka rin nila sinasadyang saktan. Ang totoo, nasasanay lang sila na hindi ka nawawala. Kaya kapag bigla kang tumigil, kapag hindi ka na nag-message, kapag hindi ka na naghabol, kapag hindi ka na nag-react, may biglang puwang. At ang puwang na iyon, hindi nila kayang balewalain. Doon nila nararamdaman ang kawalan mo. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil ngayon lang nila napansin kung gaano ka kalaki sa buhay nila. At dito pumapasok ang delikadong bahagi. Darating ang sandali, babalik sila. Magme-message. Magtatanong kung okay ka lang. Magiging maalala. Minsan pa nga magiging sweet. Pero hindi lahat ng pagbabalik ay nangangahulugang pag-unawa. Minsan, bumabalik sila hindi dahil mahal ka na nila, kundi dahil nawalan sila ng benepisyo. Namimiss nila ang atensyon mo. Namimiss nila ang pakikinig mo. Namimiss nila ang taong palaging nandyan kahit sila ay kulang. At kung hindi ka handa, akala mo pagmamahal yon. Pero tanungin mo ang sarili mo, bumalik ba sila para baguhin ang trato nila? O bumalik sila dahil gusto nilang ibalik ang dating ikaw? Ang Stoics ay may malinaw na babala dito. Huwag mong ipagkamali ang pangungulila sa pagrespeto. Ang isang tao ay pwedeng mangulila pero hindi pa rin handang magbago. Pwedeng bumalik pero hindi pa rin handang ituring ka ng tama. Kaya kapag bumalik sila, huwag kang matuwa agad. Huwag kang magbukas agad. Huwag kang bumalik sa dating pattern. Obserbahan mo. Tingnan mo kung may pagbabago sa kilos, hindi lang sa salita. Tingnan mo kung may respeto sa hangganan, hindi lang emosyon. Dahil ang tunay na tanong ay hindi, bakit sila bumalik? Ang tunay na tanong ay, may dahilan ba para papasukin mo ulit sila? At kung wala, ang pananatili sa katahimikan ay hindi na pagtitiis. Ito na ay pagpili. Pagpili sa sarili mong dignidad. Pagpili sa katahimikan na pinaghirapan mong buuin. Pagpili sa bagong ikaw na hindi na kailangang mawala para lang mapansin. Number 7, ang tanong na mas mahalaga. Kaya ang tanong ay hindi talaga, babalik ba sila? Dahil maraming tao ang bumabalik kapag tahimik ka na, kapag hindi ka na humahabol, kapag hindi ka na madaling maabot. Ang mas mahalagang tanong ay ito, kapag bumalik sila, ikaw ba ay pareho pa rin? Ikaw pa rin ba ang taong kayang isantabi ang sariling hangganan para lang huwag silang mawala? Ikaw pa rin ba ang taong nag-a-adjust kahit ikaw ang nasasaktan? Ikaw pa rin ba ang taong kailangang makita, piliin at patunayan para maramdaman ang sariling halaga? O may nagbago na dahil ang katahimikan, kapag pinatagal mo, may ginagawa ito sa loob mo. Unti-unti, hindi mo na kailangan ng reply para maging kalmado. Hindi mo na kailangan ng paliwanag para makatulog ng mahimbing. Hindi mo na kailangan ng papuri para maramdaman na may saysay ka, at doon nagiging delikado ang pagbabalik nila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil baka sinusubok ka ng buhay kung babalik ka rin sa dating bersyon ng sarili mo. Ang Stoicism ay madalas na pagkakamalang pagiging malamig. Akala ng iba, ito ay pag-iwas sa emosyon, pagiging manhid, paglalayo ng damdamin. Pero hindi iyon ang totoo. Ang Stoicism ay tungkol sa pagiging buo. Buong tao kahit walang nanonood, buong tao kahit walang pumipili, buong tao kahit walang pumapalakpak. Hindi ka tumatahimik para manipulahin ang sitwasyon. Hindi ka tumatahimik para saktan ng iba. Hindi ka tumatahimik para magpahabol. Tumatahimik ka dahil hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo. Dahil sa wakas, alam mo na kung sino ka kahit wala silang sinasabi, kahit wala silang ginagawa, kahit wala sila. At kapag dumating ang sandali na iyon, kapag bumalik sila at nakita nilang hindi ka na madaling maabot, hindi ka na madaling matitinag, hindi ka na madaling mawala sa sarili, doon mo marirealize ang isang tahimik na tagumpay. Hindi mo na kailangan ang sagot nila para maging payapa. At iyon ang tunay na kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit sinong bumabalik. Number 8, ang huling paalala. Ang mundo ay maingay,
puno ng opinyon, puno ng payo na hindi mo naman hinihingi, puno ng ingay na nagsasabing, kailangan mong gawin pa ang higit para mapansin, para piliin, para manatili. Ang mga desperado ay sumisigaw, hindi dahil masama sila, kundi dahil natatakot silang mawala sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, wala kang matatakbuhan kundi ang sarili mo. Pero ang may direksyon, tahimik. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil alam na niya kung saan siya papunta. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili niya sa lahat. Hindi na niya kailangang patunayan ang halaga niya sa bawat taong dumadaan. At sa katahimikang yon, may unti-unting nangyayari. Lumilitaw ang katotohanan. Hindi yung katotohanang gusto mong marinig, kundi yung katotohanang matagal mo nang iniiwasan. Lumilitaw ang tunay na tao sa paligid mo. Kung sino ang mananatili kahit wala ka nang ibinibigay. Kung sino ang lalapit kahit hindi mo sila hinahabol. At kung sino ang mawawala kapag tumigil ka na sa pag-a-adjust. Masakit makita yon. Dahil minsan, ang pagkawala nila ang magpapatunay na hindi ka talaga minahal sa paraang karapat-dapat ka. Pero kasabay ng sakit, may kakaibang kapayapaan. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ka na namumuhay ayon sa takot. Hindi ka na gumigising para maghintay ng mensahe. Hindi ka na natutulog na may tanong kung sapat ka ba. At higit sa lahat, lumilitaw ang tunay mong sarili. Yung ikaw na hindi pala kailangang maghabol para maging mahalaga. Yung ikaw na hindi pala kailangang magsakripisyo ng dignidad para manatili ang isang tao. Yung ikaw na sapat na, kahit mag-isa, kung handa ka nang hindi na maghabol, handa ka na ring makita ang totoo. Handa ka nang tanggapin na may mga taong hindi ka talaga dadalhin kung saan ka dapat makarating. At minsan, ang paggising ay hindi dramatic. Walang palakpak, walang bigla ang tagumpay. Tahimik lang. Pero sa katahimikang yon, may isang desisyong nabubuo, isang desisyong babaguhin ang buong buhay mo. Na mula na ngayon, pipiliin mo na ang kapayapaan kaysa sa gulo, ang sarili mo kaysa sa paghabol, at ang katahimikan kaysa sa ingay na matagal ka nang inuubos. At kapag nagawa mo yon, kahit walang bumalik, kahit walang humingi ng tawad, kahit walang umintindi, alam mong gising ka na. Kung umabot ka sa bahaging ito ng video, malamang hindi ito basta pakikinig lang para sa'yo. Ibig sabihin may bahagi sa'yo na napagod ng maghabol. Napagod ng umintindi, napagod ng manahimik kahit nasasaktan. At kung may isang bagay na gusto kong malinaw mong dalhin pag alis mo rito, ito yon. Hindi ka nawawala kapag tumahimik ka. Hindi ka nagiging malamig at lalong hindi ka nagiging masama. Ang ginagawa mo, binabawi mo lang ang sarili mo. Hindi lahat ng tao na aalis sa'yo ay pagkawala. Minsan paglilinis yun, minsan proteksyon, minsan sagot sa tanong na matagal mo nang ipinipilit intindihin. Kung may mga taong nawala dahil tumigil ka ng maghabol, hayaan mo. Hindi sila nawala dahil kulang ka, nawala sila dahil hindi na nila kayang lampasan ang hangganan mo. At kung may bumalik man, huwag mong kalimutan ang katahimikang binuo mo. Huwag mong isuko ang kapayapaan para lang maibalik ang isang bersyon ng sarili mo na dati nang nasasaktan. Sa mundo ng mga maingay, ang tahimik ay hindi mahina. Siya ang pinakamatatag dahil alam niyang kahit walang salita, ang presensya ng isang taong buo ay kayang baguhin ang direksyon ng isang buhay. Kung naramdaman mong tumama ang video na ito, kung may isang linya man lang na parang ikaw ang tinutukoy, i-like mo ang video, hindi para sa algorithm, kundi para sa sarili mo. Bilang tahimik na pag-amin na handa ka nang piliin ang kapayapaan. Mag-subscribe ka sa channel kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mga aral tungkol sa katahimikan, dignidad, at lakas na hindi kailangang ipagsigawan. At kung may kakilala kang palaging nauubos sa paghabol, palaging nauuna magmahal, palaging napapagod pero nananatili, i-share mo ang video na to sa kanya. Baka ito na ang marinig niya na matagal na niyang kailangan. Hanggang sa susunod na video, tandaan mo, hindi mo kailangang mawala para mapansin. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo.